Uh, yun. Uh, welcome back sa iba, no? Sa iba naman nga bago lang sa ating klase. So this is our third day of the webinar series on the how to discipline, the 8 principles to effective positive parenting. So yun. So sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si James. I am the founder and the creator of Positive Parenting Matters. So yun. So kung ikaw ay hindi ka pa follower, please click the follow button dun sa ating Facebook page. And also, if you are not yet a subscriber, please subscribe also to our YouTube channel. So, yung mga videos po natin na mga long videos na may mga topics po tayo na kung saan meron po tayong mga in-depth discussion, explanation, doon po natin makikita sa YouTube channel. And though ang iba naman pinopost natin sa Facebook kaya lang may mga cuts na po siya, no? Medyo mas tawag nito, medyo mas sinisensitize natin kumbaga. 'Yon. Again, welcome back for the third day of the series, no? So before anything else, no? Before tayo mag-proceed no sa next principles. So for tonight, we will be discussing 2 principles about this series no sa positive parenting. Now kasi nga ang dami nga sa atin ang uh, nangangailangan, sabi nga no. Many of us are asking na paano ba talagang pagdidisiplina? So ang daming mga tanong no, mga how-tos, how really to do it no. Kaya gumawa ho tayo ng ganitong activity no. And hoping that this will help everybody. Okay? So before that, dahil nga nagsimula tayo noong February 21 and then kagabi no, and then tonight. So this is our third night. Now, bago tayo mag-proceed, let me share lang muna just a recap. Okay? Magre-recap lang tayo sandali ha para naman din sa iba na lalo na yung mga bago pang naka-attend ay may idea din. Although yung mga bagong nakapag-attend, guys, you can also mapapanood niyo pa rin yung recorded video doon sa Facebook page, may na-post na tayo, and then also sa YouTube channel. Okay? So recap lang muna tayo, no? Let us start with first principle. So pinag-usapan nga natin, sabi ko nga no, yung introduction natin the first day, nga yun nga ikinukumpara nga natin yung ating kapanahunan noon sa kapanahunan ngayon, no? At ang dami sa atin sinasabi ang hirap ng pagdidisiplina sa mga anak ngayon dahil nga nung parang noon isang kindat lang ng ating nanay, no? Isang walis tingting lang ng bitbit si nanay. Parang tayo ay agad ay sumusunod, no? At yun nga, dahil nga sabi nga natin, ang dami mga pagbabago, ang dami-dami ng mga factors that influences our children of the modern times. Now, we also discussed about the popularization of this what's so-called the positive discipline. And by the way, sa mga hindi lang nakakaalam, nagkaroon po pala, nakalimutan ko lang sabihin, about positive discipline, nagkaroon po ng effort, really, to push for a law sa Congress way back in 2012, no? 2012 nagsimula. Isa po ako doon, kasama po ako doon sa mga nagpo-push. Umupo po kami sa mga congressman, sa mga senators. We also sit with Senator Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, sino pa ba yun? Si Risa Hontiveros also. Nakaupo po kami sa kanila, no? Nakapag-usap para po nga i-push nga itong batas, no? Patungkol sa positive discipline. Pero hindi nga lang ito siya nagpurso, no? Hindi siya naging successful because medyo hindi siya pa ganun ka-clamor in the public. No, kailangan pa talaga ng public discourse kaya hindi siya naging successful. At sa ngayon medyo hindi na muna namin ito pinag-iisipan na gawin, no, to push for law because there are a lot of nuances. Then also I introduced to you the 8 principles. Ang kanyang acronym is the word motivate, right? So kaya ngayon iniisa-isa natin ang bawat principle. So just a recap for principle number 1, which is what we call the modeling. So just to remind us that our children copy us, modeling is all about lifestyle teaching, no? Always remember that values are caught, they are not taught. And it is very important also na dapat tayong mga husband, tayong mga wives, no?
mga mister, mga misis ng tahanan ay dapat imodelo natin yung ating mga roles. No? Mga roles, ano ba yung mga role natin bilang tatay? Ano bang role natin bilang nanay, bilang husband, bilang wife? No? We should model that as a role to our children. Now, next one, the next principle is all about the open communication. So open communication is all about listening more but talking less. So the more you communicate sa ating mga anak, the more natin silang maiintindihan. At kung mas lalo natin silang naiintindihan, mas malaki yung ating impluensya na maibibigay sa kanila. And in that principle also we discuss about the 8 ways on how to encourage open communication. Right? The next one, kagabi pinag-usapan natin ang principle number 3 which is time. So ibig sabihin lang ng time, the more we spend together with our children, the closer will be our relationship. At the more na maging close tayo sa ating mga anak, mas malaki ang ating mabibigay na impluensya sa kanilang buhay. At palagi nating tandaan na ang taong palaging nakakasama ng ating mga anak ay siyang at nagbibigay ng oras sa kanila, ng mahabang oras sa kanila, sila yung mga taong nagbibigay ng malakas na impluensya sa kanilang buhay. And the question is, who are those people? Baka hindi ikaw. Baka barkada, tropa, o ibang tao. No? That's why we have to check. Kaya tayo nagkaroon ng reflection kagabi. Now, pang-apat na pinag-usapan natin na principle is the principle of intimacy. What does it mean? The closer the relationship, the greater is the influence. At yung the closer yung ating mga anak, no, mas close sila sa mga magulang, mas mababa, mas lesser yung influence na maibibigay ng mga barkada, ng mga tropa, ng ibang tao. And also we discuss yung paano ba makapag-establish ng intimacy. So we discussed 5 ways on how to do it. We discuss about connect at an emotional level. We also discuss about we have to learn about our children. And also, pangatlo, our children should also learn about us, who we are. No? And then, it is also very important, pang-apat, magkaroon tayo ng mga special times together with our children. Kasi nga, gusto nga nating mahuli yung tinatawag nating magic moments. No? At ang panglima, kung ang relationship ay medyo nasisira, merong talagang na nagkakaproblema, you have to take initiative to restore that damaged relationship. Okay? So, those are the 4 principles that we have discussed for the past 2 days, and now bago tayo these are our house rules, no? We have to mute our mic for the entire duration of the session. Of course, we have to respect, no? Bawal magmura. Kung gusto mong mag-share ng insights mo, okay lang 'yan, no? Whether you agree or disagree, okay lang 'yan. Walang problema po, no? And then also, you can type your questions and insights in the chat box, no? And we will respond that one after our session, after the 2 topics that we will be discussing for tonight. And then we will also be asking your consent na i-record din natin yung ating session para yung iba naman at kayo din naman ay mabalikan nyo at magamit nyo rin kung gusto nyo. Pwede nyo i-download sa YouTube, pwede nyo rin i-download sa Facebook, no? Because this is for free for everybody. Okay? So, yeah. Now, wait. All right. Okay, sige. So, we will proceed. Kailangan ha. Information. Ayun. Okay, guys. So, we will proceed now. Para hindi masayang yung oras. Proceed tayo sa discussion natin for tonight. Okay? Now, for tonight, I will be introducing to you the principle of vision. Okay? Okay, casting vision. So this is the number 5. Now, if you're going to look at, no, we are nag-journey tayo, no? Kasi nga, sa pagdidisiplina, guys, hindi siya one way. It should be 2 way. At napakahalaga sa pagdidisiplina sa ating mga anak ay kailangan tayong mga magulang ang mas may mataas na kaalaman. Okay? Let us not always expect that our children knows everything because our children's brain is still developing. No? Hindi yan kagaya sa utak natin. No? Ang utak ng ating mga anak ay nasa developing stage pa yan. Kaya you should not expect na alam na lahat ng mga anak natin. Okay? Now, kaya nga tayo nagkakaroon tayo ngayon ng journey. No? Lahat ng ating pag-uusapan, the 8 principles, everything is interconnected. Okay?
Lahat yan konektado. Mawala yung isa, mahihirapan ka. Ganun lang yung prinsipyo. Okay? And we are not discussing steps because in parenting there is nothing is wala siyang hindi siya absolute, no? Kaya siya principles because it will contextualize, no? Magkakaroon ng contextualization sa depende sa sitwasyon mo. May mga pamilya na single parent, mayroong pamilyang kompleto, may ibang pamilya na may mga iba't ibang issue at problema. At may mga pamilya din, no, na pareho silang male and male na nagsasama at nag-aalaga ng mga anak, nagmamanage ng kanilang anak. Mayroon din mga babae sa babae na nagmamanage din ng kanilang mga anak. So iba-iba po yung mga context. No, that is why we cannot talk about steps because nothing is absolute. All right? So, let's proceed. The fifth principle is all about casting the vision. And by the way, if you have papers and pen, you can write down, no? Walang problema because later on also sa workshop, you will also need pencil, pen, or paper or notebook. Right? Now, let's go. Okay. So, ano ba ang vision? Ano bang ibig sabihin ng vision? Vision is a mental clear clear mental picture kung ano ang gusto ng isang tao na makamit umagawa, no, sa pagdating ng panahon. So kailangan merong kang illustration, no, para siyang blueprint, no. Ito yung sabi nga natin sa ano pa in local term, ito yung ating ambisyon, pangarap, no. Pag sinasabing pangarap, hindi lang siya pangarap lang, kundi vision. Pag sinasabi kasi nating vision, it defines the purpose. Ano bang purpose mo? Kailangan natin itong matulungan yung anak natin to create that vision. No? Ano bang purpose mo? Ano bang plano mo sa buhay? Yan. Kailangang malatag yan. Kahit maliit pa yung anak natin, kahit graders pa yan, preschoolers pa yan, kailangan nang magsisimula, makita na niya ano ang vision niya pagdating ng panahon. No? Mahalaga yun, mahalaga. Kasi nga, it will give our child na para siyang blueprint, no? Now, here are the 3 reasons kung bakit ba mahalaga. Okay? Bakit mahalagang maipasa natin yung vision? In all ages yan, no? Iba't iba lang yung creativity, iba't iba lang yung pamamaraan, pero of all age brackets, pwede mong ibigay pwedeng pagkaroon ng visioning sa anak mo. So bakit mahalaga? Tatlong reason, tatlong dahilan. Unang-una, vision gives motivation. Kung malaki ang vision ng bata, mas malaki din yung motivation, no? Vision to be motivated, no? Sa lahat ng na magawa na yung kanyang potential and purpose, no? At maka ano rin siya, makapagdala ng inspiration sa bata, no? Vision will also serve as a compass. It will give direction. Mahalaga kasi ang destination. Kung walang vision, walang destination. Sino dito ang nagtatrabaho sa mga kumpanya? Example, kumpanya na lang, kagaya ko, nasa isang company rin naman ako, isang organisasyon. Di ba sa mga companies, ang iba pa nga, karamihan sa mga nakikita ko, pagpasok mo pa lang sa mga main building nila, ng mga kumpanya, makikita mo agad yung vision statement. Di ba? Iba pa nga, pinapamemorize sa atin, di ba, yung ating mga vision statement. Dapat lahat ng empleyado alam yun. Bakit? Kasi kailangan lahat alam kung ano ang direction. No? Saan tayo papunta? Ano ba ang ating destinasyon? No? And it also gives significance. No? Nagbibigay sa atin ng ano bang significance? No? Having vision will teach our children na hindi sila aksidente sa mundong ito. Hindi lang siya parte ng statistics ng Philippine Statistics Authority. Hindi. No? Ibig sabihin lang, napunta ka sa mundong ito because God Himself who created you, no? Siya mismo may plano siya sa iyo, no? But of course, in those plans, ang plano na ibinigay sa iyo, ang purpose na binigay sa iyo ni Lord, dapat din you have to work it out, no? You have to work it out. Hindi lang siya dahil may plano na si Lord sa akin, pwede na akong matulog, pwede na akong chillax na lang. Hindi. Dahil nga si Lord ay mayroong plano sa iyo, you have to work it out, no? You have to work out your plan, di ba? Hindi yan nga sa Bible, di ba? Hindi lang faith, kailangan pagtrabahuan mo rin, no? Kailangan kang kumilos. Okay? Kaya nga lang, ang problema nga lang sa atin sa ngayon, the reality is that many of our young people today is that wala silang vision.
Walang vision, walang naipasang vision ang mga magulang. Kasalanan ba to ng bata? We have the accountability, guys. We as parents have the biggest accountability to transfer or to give vision sa ating mga anak para tulungan sila magkaroon ng vision. Ano bang nangyayari sa mga kabataan ngayon? Oh, ano ang mga kinakaharap ng mga kabataan ngayon? Oh, 'di ba? Top 3 issues. Nagkaroon kami ng mga pag-aaral. Alam niyo, gumawa kami ang grupo namin, gumawa kami ng pag-aaral countrywide, Luzon, Visayas, Mindanao. Tinatawag namin Child's Rights Situation Analysis. Gumawa rin kami ng pag-aaral in specific na mga lugar. Situation analysis din ginawa namin. Sa mga specific na lugar, gumawa kami sa Batangas, meron kaming ginawa sa Bicol, Catanduanes to be exact. Meron din kaming ginawa sa Visayas, sa Negros. Meron din sa Samar. Oo, kakagaling ko lang din ng Samar. Meron sa Mindanao, no? From the eastern corridor of Mindanao, meron din sa norte, meron sa Bangsamoro region. Gumawa rin kami, meron din sa Tawi-Tawi, as far as Tawi-Tawi. Gumawa kami ng pag-aaral. At alam nyo, tatlong pinaka-glaring apparent issue na kinakaharap ng mga bata. Unang-una, teenage pregnancy. Ang daming nabubuntis ng maaga pa. Tayo sa Pilipinas, sa ASEAN region, tayo ang pinaka-number 1 when it comes to teenage pregnancy. Number 2, premarital sex. Teenage pregnancy caused by premarital sex. Number 2, alcoholism. Ang dami ng mga kabataan ngayon, hindi lang dahil marunong silang uminom, kundi talagang drunkenness, kung ika nga. Diba? Lulong, addiction, alcohol, addictive substances, no, mga pinagbabawal na gamot, kasama na yan. Sigarilyo, kasama na yan. So, ibig sabihin lang, nung mga nagkukwento nga ang mga bata, nung ako tinatanong ko sila, nagkakaroon kami kasi ng mga group discussion with these children. Ang sinasabi nila, hindi nila alam. Sabi ko, ano bang gusto niyo sa buhay? Bakit ganun yung course na kinuha mo? Ba't nag-aral ka ng criminology? Ba't ka nag-aral ng management? O ba't ka kumuha ng ganyang kurso? Di ko alam. Basta pag matapos, bahala na. Basta makahanap lang ng trabaho. So, it only means na walang visioning. Doon tayo nagkukulang. No? We are not mocking the parents here. But what we are saying is that this is the reality. Ibig sabihin, we have to step up. We have to transfer the vision. Right? Now, allow me to share to my experience sa mga anak ko. Mga anak ko, sa mga hindi pa nakakaalam, I have a 7-year-old and I have a 9-year-old na anak, no. Sa aming mga kwentuhan nga sa akin, ang experience ko, I transfer to them our vision, no. Pinapacilitate ko, tinitingnan ko yung anong kanilang kakayahan. And then sa aming mga, alam niyo na, yung sinasabi ko kahapon, di ba, pag-i-spend ko ng time, building relationship with them, kasama na yun sa usapan namin, ano ba ang kanyang mga kakayahan? Yung nakita ko sa anak ko, ito yung kanyang kakayahan, I give them the motivation. I give them the picture of what they can do in the future. Kaya ngayon yung anak ko, sabi ko, nag-aaral, nagpupursige, nagsisikap na mag-aral, nagpa-prioritize ng pag-aaral. Bakit? Lagi kong nire-remind sa kanila ang kanilang vision. Lagi kong nire-remind. Pag minsan may mga, alam niyo na, medyo tatamad-tamad, no? Lagi kong nire-remind, no? Pinapaalala ko sa kanila. O, pag tatamad-tamad ka, pag ang feeling mo laging pagod, ayaw mong mag-aral, gusto mong umabsent, I remind them, what is your vision? What do you want to see your life 20 years from now? Pag ganun, lagi na, okay, balik, reboot uli. Yan. Kasi nga, nabibigyan ng vision, no? Nagkakaroon kami ng process discussion. We do that, no? Kung babalikan natin uli, guys, balikan natin uli yung modeling, open communication, time, intimacy. Yun, in-apply ko yun para magkaroon ng vision. Mahirap i-process, mahirap i-facilitate ang pagkakaroon ng vision sa bata kung hindi ka nakapag-build ng magandang relationship. Kung walang open communication, kapag walang intimacy, medyo mahirap, no? Medyo mahirap. Okay? Now, how to help ba yung ating mga anak, no? To develop their vision. How? Okay, pag-usapan natin. Unang-una, teach your kids that God has a unique vision for each of them, no? Are we trying to say that we are wanting to be a sacrilegious? No. We have to remind ourselves
the creator, the author of family, relationships, and love, lagi ko itong inuulit-ulit ha, is God. No? Alam naman natin lahat eh. I don't know, maybe to people who doesn't believe it, okay lang naman. But for me, no, I would like to share it to you that I always believe that God owns everything. So tayo, nag-exist tayo because God has his own unique vision para sa isa sa atin. Ang mga anak natin, merong vision si Lord diyan. Merong plano si Lord, di ba? Di ba sabi nga sa ano ba 'yon? Sa Bible, di ba? For God knows the plans for I know the plans I have for you. Plans to make you prosperous, successful, and not to harm you. Di ba? Ano bang ano 'yon? Ano bang verse 'yon sa Bible, no? Di ba? May ganung sinasabi sa Bible, no? Paano ba natin turuan yung bata na sasabihin natin meron kang unique vision, no? May tinanim na unique vision sa iyo. Unang-una, help them discover God's unique vision for them, no? Paano ba i-discover, no? Kailangan niyo talaga ng intimacy, no? Kaya dito mahalaga, guys, that basically in my case, ako, it's not really absolute, it depends on you. Sa akin, ang ginagawa namin sa anak namin is that we open the Bible. No? We read the Word of God, we understand Him, we understand His Word, and then tell them, motivate them that this Word of God, ito nagsasabi sa'yo, that ikaw ay unique ka. Yung kapatid mo at ikaw magkaiba. Iba-iba ang purpose ninyong dalawa. No? Now, pangalawa, ang caution lang dito is that we should never pressure our children to fulfill our failed dreams, vision, and ambitions. Tayo, mga magulang, meron tayo syempre mga pangarap nung tayo ay bata pa, di ba? Yung iba sa atin, gusto maging doktor, maging lawyer, maging engineer, and for some reasons, maaaring hindi natin ito natupad. No? Maaaring iba yung ginagawa natin, pero yung pangarap natin andun pa rin. Let us not give that burden to our children. Huwag nating ipasa at maging burden ito sa kanila at maging bagahe nila sa kanilang buhay. Let us not do that. Kasi nga, mas magiging failure lang yung bata. Magkakaroon lang ng frustration. Ang dami kong kilala. No? Tinapos nga, naging teacher, naging licensed teacher. Tapos pagkatapos nun, hindi siya masaya, iba ang ginagawa niya. Yung iba, hindi nga nagtatrabaho. Diba? Hindi mo mga makitaan ng pagiging successful. Isa pa, minsan sira pa ang pamilya. Kasi nga walang satisfaction. Kasi nga iba nga kasi ang kanyang gusto, pero na-pressure lang siya ng mga magulang kaya niya ginawa. So let us not pressure our kids. Ibig sabihin lang, let us always remind ourselves that our children is not us. They are not our clone. Okay? Remember, hindi sila yung clone natin. No? Maaari nila tayong maging modelo. Pero iba ang kanilang perspective, iba ang kanilang purpose. Kaya yung modeling natin, lifestyle modeling lang natin, kinokopya nila para mas maging successful sila sa kanilang purpose in fulfilling their purpose. Okay? So, punta tayo. Number 2, teach them that vision must impact their present choices. Okay? Kung ano yung kanyang present choices, yung pinipili niya ngayon, no? Dapat may impact yon kung ano yung kanyang vision, no? Ang choices nila ngayon, kung ano yung decision nilang ginawa ngayon, magkakaroon ng impact sa kanilang kinabukasan, no? They are always free to choose, but you are not free to escape the consequences of your choices. Kung ang pinili ng anak mo ngayon, no, teenager siya ngayon, pinili niya magkaroon ng boyfriend, magkaroon ng girlfriend. Pag nabuntis yan, choice niya yun. Tayong mga magulang, wala tayong ano doon, wala tayong control na doon, no? Tawag ng ano yun, tawag ng laman, baga. And lalo na kapag nasa adolescent sector na yan, pag nasa adolescent stage na ang mga anak natin, grabe ang hormones diyan. Ang lahat ng issue ng buhay andiyan, no? Identity crisis, no? Peer pressure, andiyan yan lahat, no? Pero kung pinili niya halimbawa, ganun. Sabi nga natin, di ba? We don't, halimbawa, mga magulang ko naman noon, they don't discourage me. They don't, hindi naman nila ako in-encourage, hindi naman nila ako din-discourage na magkaroon ng relationship
when I was a teenager, no? But they are telling me na kung ano yung choices mo at kung anong mangyari diyan, sagutin mo 'yan at kailangan mong panindigan. 'Yun ang sinasabi ng tatay ko palagi sa akin, no? Kung maaari ka pumasok, hindi ka namin pipigilan. Lagi ang sinasabi ng tatay ko noon eh. Kami lahat magkakapatid, ganoon ang sinasabi. Hindi ko kayo pipigilan, hindi ko yung pagbabawalan. Yung desisyon ninyo 'yan. Oh, pero pag 'yan, nagkaroon ng consequences 'yan, haharapin niyo at paninindigan niyo. Ayan. So, kaya kami medyo nag-iba din ang perspective namin. Hindi, kailangan tayong mag-prioritize. So, priority pag-aaral para maging successful tayo. So, yun. So, ganun nagbibigay yung ano namin, mga magulang ko dati, which is right now, that is also what I am applying to my kids. No? Na, sabi ko nga sa mga anak ko kung naglaro ka sa labas, dahil choice mo yun, oh, anong nangyari? Anong consequence? O, di bagsak ka, oh, kasalanan ko ba? Sabi ko sa kanya, kasalanan ko ba? O yun, sabi ng anak ko, hindi mo kasalanan dad, kasalanan ko. So sabi ko, kung ano yung inyong desisyon ngayon, ano yung ginawa mo, may consequence yan palagi. Ang problema kung ang consequence negative. Diba? So, yan, kailangan tandaan niya natin ng mga magulang that we have to teach them, we have to paulit-ulit, wag lang isang beses. Ito yung isang natutunan ko. Dapat paulit-ulit ang pagre-remind sa mga anak natin. Kasi normal lang yan sa kanila kasi their brain is developing kaya madaling limot, no? Lalo na pag may peer pressure, pag humaharap na yan sa mga issues and concerns sa buhay. Okay? Number 3, punta tayo. Teach them the importance of delayed gratification. Okay, mahalaga to ha. Yung pay now, ginhawa later. Okay? Sacrifice muna ngayon, no? Delayed gratification, mahalaga tong mahalaga na maintindihan, no? Ng bata that they have to fulfill their responsibilities first before having fun. Okay? Kailangan nilang ma-realize itong makahalagahan ng delayed gratification na wag muna nilang unahin. Na ang daming mga walwalan. Pwede naman sila makipagwalwalan. Ewan ko, may disco pa ba ngayon? Wala na yata, di ba? Wala na yata. Pero yun, labas-labas sa barkada, o kaya naman, ano ba mga pinaggagawa ng mga kabataan ngayon? Oo. No? Ang common belief ng mga youth today, ng mga kabataan, play now, pay later. O bakit? Bakit kaya sila ganun? Kasi nga, mayroong ang tinatawag tayong FOMO syndrome. Ano yung FOMO syndrome? Fear of missing out syndrome. Kasi yung mga barkada niya, yung ginagawa nila, ako na lang ang nahuhuli. Parang gusto ko rin makisabay. Sige lang, okay lang. Medyo saya muna ngayon. Mamaya ko na lang iisipin yung mga consequences. Oh. Ang isa pang iniisip ng mga kabataan ngayon, itong tinatawag din na YOLO mentality. Ano yung YOLO mentality? You live only once mentality. Ayan. So itong mga perspectives na to, kailangan i-correct natin to, no? Let us not be be soft about all of this. We have to be serious about this in responding to them, no? They need to know yung pay time is inevitable. Oh? Kapag nangyari na 'yan, babayaran na, wala nang atrasan 'yan, no? Kailangan nilang harapin at panindigan kung anumang consequence 'yan. Oh. Alam niyo, ang daming mga kabataan, nagmamadali. Ewan ko lang, nung February 14, yun, February 14, alam niyo, punong-puno yung mga motel. Oo. Let's be sorry ako, but we have to be frank about all of these issues. Nung February 14, ang dami mga kabataan, for sure. Ayun na. Antayin na lang November kung may resulta. Ayan. Because nga ang mga nangyayari nga nagmamadali, lalo na kapag usapin ng sex. Guys, I am always repeating this kasi ang usapin kasi ng sex ay napaka glaring and a very apparent issue among youth right now, among children, among adolescents, among teenagers. Yung usapin na yan. Hindi yan kabastusan. Kailangan nating maintindihan, yung mga ganyang issue, hindi yan kabastusan kasi normal naman yan na ginagawa. Pero ginagawa lang yan kung kayo ay couple, kasal.
Bawa in the boundary of marriage, in the protection of marriage, no? Ang mga bata anong ginagawa? Nagmamadali, gusto makapag-experience kaagad. O ano nangyayari? 'Di ba? Anong nangyari? Buntis. Oh. Tapos sasabihin, okay lang kasi mahal ko naman. Oh. Dahil wala pa sa hulog yung isip, o ano nangyari? Nag-aaway din, nagbubugbugan, o naghihiwalay din. Ano nangyayari? Oh. Minsan kadalasan pa naman, iniiwan yung anak sa nanay, sa tatay. Pagkatapos siya, alis na, punta na sa ibang lugar. Kadalasan ganun ang nangyayari. That's the reality of our society today. And it becomes a norm. And which is not a norm. Basically, it's not a norm. No? Tayo lang naman ang sinasabing normal yun. Hindi yun normal. No? Isa pang another money, saving money. Natuturuan na ba natin yung mga anak natin when it comes to saving money? Natuturuan na ba natin sila? Ako, tinuturuan ko yung anak ko. Ako, I praise God. My kids right now, my two kids have their own bank account. Yun. Natututo sila on savings. Natututo din sila paano dumiskarte para kumita ng pera. Yan. No? Pero hindi kami nagcha-child labor, ha. No. So ang training ko sa mga anak ko is that kung meron kang gustong bilhin, kailangan mo munang paghirapan. No? Kailangan ka munang magtiis, mag-save ka. Sabi ng anak kong babae, Dad, gusto ko bilhin ganito. Mag-ipon ka, pag-ipunan mo. Humanap ka ng diskarte. Tuturuan kita paano dumiskarte, kumita ng pera. O yung mga bigay-bigay sa mga birthday o mga Pasko, ipunin mo. Kung gusto mo makabili nun. So with that ano pa lang, isang simpleng bagay, yung saving money that will entail training, no? Binabago mo ang perspective ng bata. Ako nababago ko yung perspective din ng anak ko, praise God for that, no? So, 'yun. Pang-apat. Okay? Wala na pala. Yun, last na pala yun, 3. Tatlong paraan, no? Okay? Tatlo. Now, let's go to our workshop application. So guys, if you have pen and paper, please jot it down. I have 4 questions, no? Apat na tanong. Unang-unang tanong ko, paano mo tutulungan ang anak mo na magkaroon ng vision? So ikaw ay may papel, notebook, ballpen, pencil, please write it down, no? Because it is for you, ha? This is for you. Now, paano mo tutulungan ang anak mo para magkaroon siya ng vision? Pangalawang tanong, how will you motivate your child to fulfill his or her vision? Paano mo siya i-motivate? Paano mo siya i-push? No? Pangatlo, ikaw bilang magulang, what do you need to stop doing? Okay? Para ma-apply mo yung vision, para maibigay mo yung vision. Ano yung dapat mong ihinto? And also, as a parent, what would you start doing differently? Okay? Sige, so I'll give you 5 minutes, 5 minutes lang, no? Para pag-reflect, and then also if you have chance write it down, no? Write it down in your notebook para hindi mo makalimutan, no? And then you will go back to it to this later, okay? I'll give you 5 minutes. Sige. Sige na. Pagod, careful. Iron deficiency na. Huwag sanggol yun. May multivitamin minerals.
Okay. Right. Sige. So kung may mga tanong, reserve nyo lang or i-type nyo na lang doon sa chat box. Okay? So babalikan natin yan later. Okay? So para tipid tayo din sa oras. Okay? So punta tayo sa next principle. Okay? All right. Okay. So the number 6 principle, no, is what we call the principle of affirmation. Okay? Ito yung pagbigay puri, pagpupuri sa ating mga anak. Because kailangan din nating purihin ang ating mga anak because it encourages positive change. Now, kailangan nating i-clarify ito Hindi natin ina-affirm, hindi natin pinupuri yung anak natin because we want to change their behavior. Gusto nating baguhin yung kanyang pag-uugali, yung kanyang attitude, character. Yun, hindi yan yung purpose. Ang purpose ng ating affirmation is for our children to continue, no, to be consistent, to sustain positive change, no. It will encourage positive change. Yan yung ating purpose. Bakit siya may principle of affirmation? Okay? Now, let's go. Oops. Okay. I would like to share to you a verse kung saan natin hinuhugot itong prinsipyo na to. So sabi sa Ephesians chapter 4 verse 29, so Tagalog ko lang ginaano huwag kayong gumamit ng mga masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y nakakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. Okay? So ibig sabihin lang, sinasabi lang dito, hindi naman kailangan nating interpret klaro naman yung verse na sinasabing huwag tayo gumamit ng mga masasamang salita. Ano ba yung mga masasamang salita? Yun, pagmumura, criticisms, no? Ano pa bang mga example ng mga salitang mga death words, ika nga, di ba? Mga pangiinsulto. Ayan. Oo. Yung paninirang puri. Paninira mo sa iyong kapitbahay. Yan. So, this is being this is ano ba yung tawag nito? Parang ayaw ng Panginoon yan. No? Even the Bible itself is saying this standard already. No, kailangan daw sikapin daw yung dapat yung mga words natin, yung ating way of speaking or talking ay dapat ay nakaka-encourage, no? Na useful, no? Sa mga nakakarinig, makakarinig. So ibig sabihin lang, kung i-apply natin ito sa ating mga anak, let us not use words that are death words. Words that can put them down, words that can discourage them, that can insult them, no? Mga criticisms, wag. Kung hindi, more on encouragement, motivation, empowering, edify. So yun yung sinasabi. So our words, yung mga salitang ginagamit natin at sinasabi natin sa mga ating anak have the power. Ito ay may kapangyarihan to build our child, no? It can give life or it can tear them down, no? Ika nga, it can give them it can encourage them or it can disappoint them. At isa pang fact tayo daw araw-araw ay meron tayong 15,000 to 25,000 words per day na sinasabi at pinabanggit. Ang tanong nga lang, sa 15,000 to 25,000 words na yon araw-araw, ilan doon sa mga salitang ginagamit natin ang mga tinatawag na death words, mga nakakamatay na mga salita, nakaka-discourage, nakaka-insulto na mga salita, nakakasakit sa damdamin na mga salita. We have to remember that what we say to our children will have a lasting impact in their lives. No? Kung ano yung mga sinasabi natin sa ating mga anak, mayroong impact yan na maaaring ibigay sa ating mga anak. Kaya nga ang tanong ko nga sa inyo ngayon ba, paano ka nakikipag-usap sa anak mo? Ano ang mga salita na nabibitawan mo sa iyong bibig? No? Anong mga salita na ginagamit mo kapag kinakausap mo yung anak mo? Lalong-lalo na kapag galit ka. Oo. PI ba yan? Hindi yan People's Initiative Alam niyo na kung anong PI ba yan? Ha? Yan ba ay nakakabuhay o nakakamatay ng mga salita? Now it's time for us to reflect.
no? Kasi nga kung ano yung ginagamit mong salita, kung iniinsulto mo yan, yan din ang gagawin ng anak mo. Magiging ganyan din ang kanyang buhay. That will also impact his or her life, no? Okay, now there are 6 ways. Okay? Punta tayo. There are 6 ways to affirm your child. Okay, pag-usapan natin yung 6 ways na to. And we affirm our child. Sabi ko nga kanina, we affirm our child not because we want to change them, but to encourage them to sustain the changes that they made in their lives. Yan ang sinabi ko na to kanina. Diba? Punta tayo. The number 1 is to affirm through positive words. Okay, ano ba to? Okay, ano ba to mga positive words? Be intentional in speaking positive words that will edify your child. Be intentional, no? Alam ko at alam naman natin kahit nga ako dati, hindi rin naman ako ganun ka gumagamit talaga ng mga encouraging words. Alam niyo ho, kami po mga Bisaya, sa totoo lang, kami mga Bisaya, ang lakas po naming magmura. Oo. Ayun ko kung may mga Bisaya dito na nakaka-relate, no? Baka may makarelate diyan, no? Kami kasi sa mga Bisaya talaga, ang hilig naming palaging may letter Y sa dulo ng aming mga kapag kami lalo na paggalit ka, may palaging magmura. Ang hilig magmura, no? Hindi naman lahat pero kadalasan ganun, no? We have ito natutunan ko. I have to be conscious sa aking mga sinasabi sa aking mga anak. No, kapag ako'y galit, I have to be conscious kung ano yung sasabihin ko. Kasi nga I have to be intentional. Yun ang mahirap niya eh. Pag magulang ka, pag nagdidisiplina ka sa anak mo, no? Yung akala natin, yung ating pagmumura, no? Sinasabihan natin ng lahat ng mga santos na galing sa impyerno. O, pag binabanggit natin ang pangalan ng mga santos na galing sa impyerno, ay akala natin with that, nadidisiplina yung anak. Hindi. Mas nagkakaroon ng negative impact sa kanyang buhay. Oo. So that is why you have to be intentional. Every day, every moment, you have to be conscious. Kung ano yung sasabihin mong words, kailangan mong piliin. Kung ano ang kasi nga guys, bakit may impact kung ano sasabihin? Kasi nga tayo mga magulang, kapag tayo may binibitawang salita, ang anumang sinasabi natin sa ating mga anak, pinapaniwalaan nila ito. Dahil tayo ay kanilang mga magulang. At pag pinapaniwalaan nila ito, nagkakaroon sila ng internalization. At pag yun ay nagkakaroon na internalize nila, yun yung isa sa buhay nila, no? Kaya nga, sabi ko nga, stop using the words, negative words, critical words, sarcastic words, demeaning words. Halimbawa, sasabihan mo ng bobo. O sasabihan, ito, example ko na lang sa inyo. Ako nung maliit pa ako, kapag subject ng math, talagang ayaw na ayaw ko na. Alam nyo bakit? Kayo tinitrace ko lang kung bakit at anong nangyari. Kasi nung panahon namin noon, nung kabataan ko, kapag ako'y nag-aaral ng math, tinuturuan ako ng nanay ko. Pag hindi ako makasagot, palagi akong sinasabihang bobo. Hanggang naging ano ko na, parang na-internalize ko na hindi talaga ako magaling sa math. Oo, sa totoo lang hanggang ngayon, sa totoo lang, ito maging honest ako sa inyo. Hanggang ngayon guys, mabuti na lang palagi akong may finance officer. Kasi mali-mali, kahit liquidation mo, mali-mali pa. Buti na lang may finance officer ako palagi na nagche-check sa ano ko, sa mga liquidation ko. Imagine ka, plus minus na nga lang 'yan eh. 'Di ba? May problema pa ako niyan, 'di ba? Kaya lalo na kapag exams, entrance exam. Oh, halimbawa, nung nag-entrance exam ako dito sa Ateneo. Oh, at law school. Oh, nag-law school din ako, nag-entrance exam ako sa law school. Oh, pag nakaharap na ako ng fraction, ayun na. Ang lagi kong naalala yung kabubuhan ko sa math. Bakit? Laging sinasabi ng nanay ko doon noon, bobo ako sa math. Kaya ganun din na-internalize ko. Oo. At even until now, that is my struggle. Okay? That is because that is always the words that is na naririnig ko at na-internalize ko. Kaya tayo, we have to stop all these kinds of words. Akala natin nadidisiplina natin. Hindi. Huwag natin sabihan ng, halimbawa, bobo, stupid, ano pa ba? Kahit anong gawin ko sa iyo, wala ka na talagang kapag-asa. Yung mga ganun, mga words na ganun. You have to stop it. No? Hindi to reduce. Ako, I will not say reduce or what. Stop it. Kung hindi, ang ayaw mo naman, it's up to you. Nasa sayo lang naman yan. No? Basta, sinasabi ko lang na may impact yan. No? Akala lang natin na disiplina pero hindi pala. Now, what are we going to do? Start using
words that can help them build up their lives, build up their feelings, no? Affirming, mga motivating words, encouraging words, empowering words. Alam nyo, last year, nagkausap ko yung ano ko, yung bunso kong anak. Sabi nga ng sabi ng bunso kong anak, sabi niya, "Dad, nahihirapan ako sa math. Hindi parang hindi ayaw ko, parang hindi ako smart." Sabi niya sa akin, "I am not smart with math." Ako naman, bago ako magbitiw ng salita, nasa consciousness ko, kailangan kong pumili ng salita na instead na ma-disappoint yung anak ko, kailangan ko siyang ma-empower. So, hindi naman kailangan na magmadali. So, medyo muna ako nagkaroon ng a little bit of space, mga few seconds na para pag-isipan at i-process agad kung anong dapat sasabihin. So, ano sinabi ko? Ako, anak, naniniwala ako na kaya mo. Walang bagay sa mundong ito na hindi natin kaya. Sabi ko sa kanya, binigay yan ni Lord sa'yo because that is a challenge. Hindi yan ibibigay ni Lord na hindi mo kaya. At ako naniniwala ako tatay mo, naniniwala ako, kaya mo yan. No? Kaya mo, kailangan lang natin talagang mag-aral. Yun lang naman eh. Pagsikapan lang, magsumikap lang tayo. Kaya yan, babawi tayo, babawi. And true enough, hanggang ngayon, alam nyo, hanggang ngayon, ako I praise God kasi ang anak ko, until now, na-internalize niya. And I always, nag-check namin yung kanyang, talagang nagpupursige. Kinakaya niya. Minsan talagang, sabi niya, napapagod siya. Normal lang yun. Pag napapagod, magpahinga. O, sabi ko, pahinga. Pag pagod, pahinga lang. Hindi naman kailangang pilitin mo sarili mo kapag pagod ka na. O, pahinga ka lang. O, tapos balik uli. Kung hindi na, pag okay na. Di ba? So, we have to practice, no? Bago nga tayo magbitaw ng salita, kailangan i-process muna natin sa ating utak. Ano ba yung ano nga natin? Huwag tayong maging careless. Kasi by the time na yan ay nabitawan na ng bibig mo, sasabog na yan, wala na, hindi mo na control yan. Yun ang problema sa ating mga dila, di ba? Sabi nga, the tongue is a double-edged sword. Diba? Tama ba yun? Parang sword daw yung ating dila. No? It can make or break a life. Kaya nga yung mga marites, di ba? Sana walang may pangalan dito marites. Mga chismosa, dyan sa inyong mga barangay, sa inyong subdivision. Di ba? Yung mga chismosa, nakakasira ng buhay. Di ba? Yung mga salita nila, pinagkakalat nila. Di ba? Nakakasira ng buhay. So we should stop using critical words, sarcastic words, no? Stop natin yon totally. Stop it. Okay? Kailangan lang natin i-practice kung tayo nakasanayan ng ganun, i-practice lang natin sarili natin, no? Para ano din natin yung progress. Pangalawa, okay, let's go to the second one. Affirm your child's uniqueness. Ang anak natin, sabi ko na kanina, unique yan. Bawat anak natin, unique. Ako, I have 2 kids. No? I have 2 kids of my own. What is one thing that is common to them is that they are both unique. Iba-iba. No? Halos magkapareho lang sila ng height, pero dahil halos 1 taon lang ang pagitan nilang dalawa. Minsan, sabi ng iba, parang kambal. Pero one thing is common, they are unique, they are different. No? Lagi nating tandaan yan, unique yung anak mo. Ang mga anak natin, may sarili-sarili silang gifts, meron silang sariling kakayahan, at may sarili-sariling talento. No? Affirm by expressing appreciation sa kanilang mga kakayanan. No? I-affirm natin na yung kakayahan nila drawing, dancing, singing, kahit na ayaw mo. Kasi tayo mga magulang, lalo na, no, may iba, marami sa atin, no, na may pinapangarap tayo na sana yung kakayahan ng anak ko ay dapat ganito. No? Public speaker o kaya naman ikaw mahiyain. O kaya naman iba, ayaw mo yung anak mo na patiktok-tiktok lang or ano. Instead of discouraging them, encourage them. Ako naman, nakita ko sa anak ko, ang galing niya sa drawing. Sabi ko sa kanya, ang galing ng drawing. Pero isip ko, ayoko siyang parang malulong na lang dun sa pagdodrawing. Because there are a lot of things in life that she can do. But instead of discouraging and stopping her of doing that, I encourage her. Na from that asset niya, yung talent niyang ganun, paano niya magagamit to help other people, to develop her attitude, to develop her skills. Yan. So,
medyo kailangan lang talagang baguhin mo yung angulo paano mo tinitingnan ang mga bagay-bagay sa buhay. So ganun ang ginawa ko, no? Next, ito lang, i-real talk tayo, magre-real talk tayo. Marami sa mga magulang kasi gusto nang maging kapareho nila ang mga anak nila, no? Marami sa atin that gusto natin, tayo teacher, gusto rin natin sumunod din sa yapak natin ng mga anak natin. Tayo'y doktor, sumunod din sa yapak ang mga anak natin. Engineer tayo, gusto din natin ang mga anak natin ay maging engineer. Huwag nating pilitin, not unless kung talagang gusto-gusto nila. Na pag nakita ng anak natin, dahil modeling nga, na i-model natin sa kanila, tayo ay isang huwaran, talagang ihemplo, very honest engineer. O hindi tayo nangungupit ng mga budget sa mga kinukontrata natin mga project. Kung nakita ng anak mo, sabi ng anak mo, gusto ko maging kapareho ng tatay ko. Isang honest na engineer, isang honest na contractor, businessman, hindi nangungupit o hindi nandadaya. O, not unless pag ganun, no? Na sinusunod na yung yapak mo. Kaya nga minsan kailangan ipakita din natin pagiging model sa kanila, pagiging honest, no? And lastly, very important, never ever compare your child to other children and even sa kanyang kapatid. Huwag mong sabihin, mabuti pa yung kuya mo, mabuti pa yung ate mo, o mabuti pa yung bunso mo, yung kapatid mo. Wag. Or mabuti pa si ganito, yung kapitbahay natin. Mabait, ikaw hindi ka mabait. Never ever compare your children with other kids. Okay? Kasi akala lang natin, no? Ang akala natin doing that is that okay lang. Hindi. Nagkakaroon ng impact. Okay? And also, when it comes to uniqueness, napaka-mahalaga that you also have to know yung anak mo. Kayo, tatanong ko sa iyo, ano ba yung pagiging unique ng anak mo? Ilang may anak kayo meron? 2, 3, o kahit isa. Ano bang unique sa kanya? Ano ba yung kanyang talent? Kilala mo ba yung anak mo? Doon mo masusukat kung gaano mo siya kakilala. Ano yung kanyang kakayanan sa ngayon? Masasabi mo ba? Kung masasabi mo, sulat mo nga sa notebook kung ano yung kakayanan meron siya ngayon na alam mo. No? Alam ko, mga anak ko, anong kakayanan nila sa ngayon? Ano ang mga na-develop nilang kakayahan? Oo. No? Ano yung kakayahan niya na meron siya pero hindi naman niya ginagamit? No, hindi naman niya, alam ba, anak kong panganay, ang galing kumanta pero ayaw niya, hindi siya ganun kahilig sa kantahan. Oh. Mas mahilig talaga siya sa mga artworks. In fact nga ngayon, kanina nga lang, nagkukwentuhan kaming dalawa sandali. Sabi nga niya sa akin, meron daw siyang business. Oh. Imagine nyo, ang anak ko may business, kumita siya ngayong araw na to. Oh, yung iba inutang. Sabi niya sa akin, nagbenta daw siya ng mga bag. May craft siya, ginawa niyang parang bag. Tapos may mga drawing yung bag niya, may mga stickers. So, binibenta niya. So, ako naman natutuwa kasi nga, sa tingin ko, na-encourage siya dun sa ginagawa kong pagmo-motivate sa kanya, sa kanyang talent. So ngayon, pinagkakakitaan niya. Sabi ko, magaling yan ate. Magandang ano yan, magandang tawag nito experience. Sabi ko sa kanya, magandang experience yan na matututo ka. Siya naman na-encourage siya. Sabi ko, pakita nga, baka may ano ka pa dyan, may stock ka pa ba dyan sa product mo? Pinakita niya sa akin. Sabi ko, magkano naman yan? Sabi niya, itong maliit, 5 pesos. Itong malaki, 10 pesos. Ako tuwang-tuwa ako doon. Kasi, ibig sabihin, nagkaroon na pala ng application, no? It really fills my heart that I saw that sa anak ko na nagkaroon siya ng ganun na ano pala. Kaya kilala ko siya, no? Nakilala ko yung mga anak ko. Alam nyo guys, sometimes we might be feeling na frustrated tayo or disappointed tayo sa ating mga anak, no? And also sometimes na yung anak din natin sa atin, no? But these are just normal things na kailangan lang din natin pagdaanan because that is part of relationship building. Okay? But as I've said, ang mga anak natin palaging may uniqueness yan from attitude, behavior, talent, skills, etc. Okay? Punta tayo sa pangatlo. Pangatlo, na pamamaraan is to affirm your child through unconditional love. Okay? Kaya kailangan nating remind ourselves about unconditional. Okay? That expect that our children will disobey, they will disappoint us, they will give us stress. Normal 'yun, no? Normal 'yun. Walang bata
na hindi nagdi-disobey kahit nga children with disability. May nagkakaroon ng disobedience, nakaka-disappoint, nakaka-stress din, no? Lahat ng bata normal 'yan. Kahit tayo nung bata tayo normal. Matatanda nga eh. Meron pang nakaka-stress, di ba? O di ba? Yung katabi mo ngayon. Yung katabi mo ngayon nakaka-stress. O, sabihan mo katabi mo, alam mo nakaka-stress ka rin minsan. But I love you. Yan, sabihan mo. Sabihan mo yung katabi mo ngayon. Di ba? Yung mga anak natin, guys, normal yan. Kasi yung anak natin, yung mga bata, pinanganak talaga yan na mga makasalanan. Walang ipinanganak sa mundong ito na hindi makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Kaya you expect that they will disobey, they will disappoint you, no? And but despite all of those, we must love them without condition, no? Huwag nating sabihin na kailangan ihinto na natin yung I will love you if, yung mga if, because, no? I don't love you because, yun, may mga conditions, no? Love your child. I love you, period. No? Just like with your wife. Okay? For example, sa wife mo ngayon, couple o partner mo. Diba? I love you because I love, diba? Sabi ko na to sa first principle, diba? Sa modeling. Diba? I love you because you are sexy. I love you because you are beautiful. Oh, you are macho. Oh, what if kung tumaba yan? Oh, naging obese bigla. Oh. O kaya naman si Mrs. nagkaroon ng PCOS. O biglang nagkaroon ng problema sa hormone, biglang tumaba. Will you still love her? Ganon din sa mga anak natin. No? Hindi dahil nagkaroon sila ng mistakes o kamalian na ginawa, gawin na natin condition, hindi na natin mamahal, hindi natin ipapakita yung pagmamahal dahil nagkaroon lang ng pagkakamaling ginawa. No. We love our children, period, because they are our children. Period. Oh. We love them, period. Ganun lang yan. Walang condition. No? Sabi ko nga, instead, I will always love you. But right now, dahil nga nagkaroon ka ng problema, nagkamali ka, no? Dahil mahal kita, no? I will help you and I will commit to help you improve. Ako ganun ako sa mga anak ko. Kapag nagkakamali yung mga anak ko. No? Kapag mayroon kaming, sabi nga namin, may mga grave violation. Pag-uusapan natin yan, paano, bukas. Kung babalik ka bukas, we will be discussing about how to teach them and train your children, how to train your children obedience out of respect. Yung training. Iba ang teaching sa training ha. Pero pag-usapan natin yan. Paano din namin ginagawa. No? Ako, pag nagkakasala mga anak ko, pag nagkakamali, may mga consequences, may mga rules kaming ginagawa. Sabi ko, ini-implement natin ang rules. Sabi ko, ini-implement natin ang rules na to dahil mahal ko kayo. Ayoko kayong lumaki na mayroong mga bad attitude at mas mai-stress ang ibang tao sa inyo. Kaya dahil mahal ko kayo, kaya ko kayo tinitrain at ini-improve bilang tatay. Sa asawa ko, bilang nanay, ini-improve din niya yung anak namin. So yun, no? Walang condition. Okay? Ito lang, just to be clear, unconditional love is not about pampering, hindi pag-i-spoil. No? It is giving what is good or withhold something from him na para sa kanyang kabutihan. No? Oh, so yun yung unconditional love ha. Hindi yung pinapamper, ini-spoil mo kasi unconditional love. Hindi. Pag pini-spoil mo na yan, nako, hindi mo na mahal yan. No? Ini-spoil mo lang yung bata. Mas lalo mong binibigyan ngayon ng problema yung bata kapag ini-spoil mo yan. Magiging palaasa, magiging magkakaroon pa ng feeling of entitlement yan paglaki. Okay? Number 4. Let's go to the number 4. Affirm progress. Okay? Affirm progress. Ang reality is that parents do not affirm until they see the full improvement that they want to see in their kids. O kapag hindi ka satisfied, yung talagang full, gusto mo talagang 100% improve, no? Which is hindi naman talaga nangyayari yan, no? Ang ideal is that affirm your child. Kahit paunti-unting pagbabago, affirm mo kagad, no? Mas nagiging motivated yung bata kapag ina-affirm mo yung paunti-unti niyang improvement, no? Kahit paunti-unti lang yan, no? Magkaroon ka nga ng detective na mata, parang mga detective, di ba? Babantayan mo yung mga positive developments.
no, sa kanyang behavior, sa kanyang mga pag-uugali. Halimbawa na lang, ito, halimbawa na nakita kong mga improvement sa mga anak ko. Example sa household chores, no, mga gawaing bahay. Dati talagang medyo mahirap talagang pangaralan 'tong mga 'to, no, pagdating sa gawa. Pero pag nakikita mong pag nakita ko sila na kumukuha ng walis, tapos nagwawalis, nagpupunas ng mga mga alikabok, no, sa mga aparador, sa mga silya, ganon. Ah, agad-agad 'yan. Agad-agad, guys, ina-affirm ko yung anak ko. Oh, that's very good. Tinatap. Minsan ko tinatap ko sa likod, no? O kaya sa ulo. Yan, very good. Very good. Great job. Yan, mga ganyang words lang, guys. Nako, ang laki ng impact. O ngayon, natututo na rin sila. Diba? Kagaya niyan sa exams nila, sa pag-aaral, yun. Kapag nakita ko ng may mga improvement, nag-aaral, nagko-concentrate sa pag-aaral, hindi na sila mas binibigyan nila ng pansin yung pag-aaral. Ito pa isa, gusto ko lang i-share. Dati-rati talaga nag-encourage kami sa kanilang na magbasa ng libro kaysa sa paggamit ng gadgets. At nung nagsimula silang magbasa, ng paunti-unti, ini-encourage agad namin. Minomotive at saka ina-affirm. Ang galing. Great job. That's a good job. Ang pagbabasa ng libro. Tapos minsan nagkukwentuhan pa kami ano ba yung kwento ng libro na nabasa nila. And today, because of that, ang mga anak ko mas nahihilig sa libro. Minsan-minsan gagadget, natural naman 'yan sa panahon ngayon, but mas madaling i-moderate sa totoo lang. Mas madali na nga ngayong i-moderate yung paggamit sa gadget. Kasi nga mas libro yung kanilang binabasa, pocket books. So hindi ko lang memorize yung sa anak kong panganay, something dork, no? Hindi ko memorize yung mga libro na yan, may mga title, something may dork, something. Pero sa anak kong bunso, Diary of Wimpy Kid. Yun yung kanyang series ngayon na binabasa. So talaga nag-i-invest din kami ng libro para sa kanila. Kasi nga nakita nga namin yung progress. And when we buy books, yun pala ay feeling nila accomplished din sila kasi nga parang it's a reward for them that we buy books for them. Yun. So ang laki talaga ng pinagbago din, no? Affirm through progress. Huwag lang yung puro ang binabantayan mo kamalian. Huwag. Huwag yung kamalian, puro pag may mali, agad-agad tayo, nagre-react. Huwag lang yung puro kamalian. Mas bantayan natin palagi yung mga positive improvements. Ayan. Yun yung punahin natin, yun yung natin, sundan natin at give them encouragement. Affirmation kaagad. Okay? Punta tayo sa panglima. Guys, itong panglima, very, very important. Affirm your child through physical affection. Okay, ano ba yung physical affection? Physical affection, physical affection through physical touch. It is important for child's development and emotional well-being. Mahalaga ang physical touch, no? Ito lang isang fact. Isang fact, isa to sa mga lumalabas sa mga pag-aaral. Kapag yung mga daughters, mga anak na babae, yung kanilang mga tatay ay affectionate sa kanila, no? They hug, no? They embrace their child. Mas lesser na naghahanap yung mga batang babae ng affection sa kanilang mga jowa. O kaya naman makipag-engage sila ng premarital sex. Kaya kasi ito, proven ko to kasi may mga batang nabubuntis ng maaga. Pag tinatanong ko ito, kumusta yung affection ng tatay sa kanya? Wala, zero. Zero. Ang tatay lang either it's absentee or palaging busy sa trabaho. Oh. At kung nakikita man sila, sinisingi lang ng tatay o kumusta pag-aaral, kumustang ganito, etc. etc. Tapos agad-agad, puro sumbat, puro galit, puro criticism, etc. ang natatanggap ng bata. Walang affection. Walang physical affection na natatanggap ang bata sa kanyang tatay. Kaya, what happened is that, it resorts to premarital sex at ang resulta, buntis. Sa mga batang lalaki naman, sa mga batang lalaki, kapag affectionate ang mga tatay sa kanilang mga anak na lalaki, nakakapag-demonstrate ito ng confidence, no? It leads them to become leaders. It leads them to become better students. Ito proven ko to sa anak kong lalaki. Proven ko to kasi itong anak kong lalaki, alam niyo guys, siya yung mga pandemic kids.
Yung mga pandemic kids, ito yung mga bata na nung nagsimula ang pandemic, nung 2020, sila yung mga bata kung saan dapat nagsimula yung kanilang preschool. Dapat nag-daycare sila. Kasi yun yung formative years eh. Yung 3, 4, 5 years, yun yung formative years nila. Di ba? Kaya lang, nung time na sanang magsisimula na yung anak ko na mag-aral ng daycare, yun yung panahon na nagkaroon ng pandemic. At ang problema kasi, karamihan sa mga batang yon, nakakaranas sila ng problema sa social skills. No? Actually, hindi ito nabigyan ng pansin ng Department of Education. Mas itong mga to nagkaroon ng problema sa social. Kaya nga nagiging uso yung mental health issue, mental health problems. Kasama ito, nawawalan sila ng self-confidence. And because I show affection sa aking anak na lalaki, sa tingin ko ako naniniwala na ito ay isang bagay na nakakontribute. Ang anak kong lalaki ngayon, nagkakaroon talaga siya ng mataas na self-confidence sa kanyang sarili. Dati nahihiya, kahit pagsayaw pa lang, nahihiya. Yung pakikiharap niya sa ibang bata, nahihiya. But dahil ako ay may physical affection sa kanya, no? We hug, we embrace, we talk, we hold hands together. Nagkaroon siya ng confidence, nag-improve yung kanyang self-confidence. Hindi siya nahihiya to show his talents in the classroom. Hindi siya nahihiyang sumayaw in public. Yun. Ako naman, mahihain. Hindi naman ako dancer. Sabi ko nga, ang galing ng anak ko. Sabi pa minsan ng lola nila, natatalo yung tatay. Kasi wala naman talaga akong talent sa pagsasayaw. Kahit pagkakanta, wala talaga eh. No? Zero talaga ako dun eh. Kahit kasi nga, in my younger years naman, may problema din. Wala kaming affection ng tatay ko, sa totoo lang. No? Hindi kami ganun ka-physically affectionate ng tatay ko sa akin. Kaya pagdating sa self-confidence, medyo may kahinaan. Ito lang mga panahon na to, medyo natututo na ako. Kaya ito ngayon, medyo may confidence level ako na nakikiharap sa inyo sa Zoom and even in face-to-face. No? May confidence na rin akong nabibuild. Pero may mga areas pa rin sa buhay na hindi ako ganun ka-confident. So kailangan ko pa rin i-build, kailangan ko pa rin i-improve. That is why I don't want that to happen with my kids. That is why when it comes to my daughter also, I embrace her. I make sure that I hold her hand. Kasi nga, alam niyo bakit sa anak kong babae? Gusto kong mag-establish ng standard sa anak kong babae. Na kapag pagdating ng panahon na maghahanap siya ng kanyang makakasama habang buhay, mapapangasawa niya, kumbaga, ang mangyari, ako yung kanyang influence, ako ang kanyang standard. Ibig sabihin, maghahanap siya na makakasama niya habang buhay na kapareho ko, na nire-respeto siya. Binibigyan siya ng respeto at binibigyan siya ng positive physical affection. Yun. Kaya ako ginagawa to sa anak ko. No? And true enough, ang laki ng ano talaga, ang laki ng perspective na magagawa pala pag ganun sa anak ng babae. Ito lang marami lang. Ito lang ang reality, guys. Pag sa ganitong issue, no? Marami sa mga nanay, lalo na sa mga nanay, ang medyo worried kapag pinag-uusapan ng physical affection ng mga tatay sa mga anak na babae, lalo na kapag teenagers. Okay? Ito laging ano to, I think it was last year, ang dami mga nag-raise na tanong dito sa akin sa Facebook page natin. Ang dami mga nagtanong, no? Marami din ako mga content about this. Kasi nga nabibigyan ng mali siya, no? Hindi rin naman natin kasi minsan hindi rin natin masisisi kasi nga sa ating lipunan ngayon, ang dami rin kasi mga tatay na abusado. Maraming mga tatay, they commit sexual abuses to their children. We have to face that reality, no? It means na ang mga nanay mas nagiging takot. Ang problema lang ito, ibig sabihin lang, if that is your perspective right now as a mother, ibig sabihin, hindi mo pinagkakatiwalaan yung husband mo. I think you have a problem. I think if that is the case, you have a problem. Not unless if the father is really abusive. Kasi kung abusive yung tatay, talagang nang-aabuso yan, nay naman, i-report mo na sa BAUSI, i-report niyo sa barangay, kasuhan niyo na. Ako ganun lang ang advice ko, kapag abusive, kaso na yan. No? File a case. Hindi na pinapatagal yan. No? Kapag hindi naman abusive yung tatay, no? Kapag may problemang ganun yung wife, ibig sabihin may problema kayo when it comes to relationship. Kayong mag-asawa.
walang pagtitiwala ibig sabihin. No? Ganun lang yan. Ano? Kasi sa tatay ko naman, ako may kapatid akong babae, kahit na teenager na yung kapatid kong babae. Humahalik, hahag, embrace naman pa ng tatay ko sa kapatid kong babae. And true enough, my sister is very, very successful. She's now working in a government, no? Government employee siya. Mataas sa posisyon na sa Australia. Citizen na siya resident siya ng Australia for now. No? Ganon. Kaya, sinasabi ko lang, you have to be careful. No? Kasi nga, marami sa atin, malicious yung pagtingin natin when it comes to physical affection. When it comes to intimacy, napaka-malisyoso. Dahil nga din siguro, personal analysis, masyado tayong exposed doon sa medyo pornographic perspective, sa mga explicit na mga materials online. For example, TikTok or Facebook. Sa Reels na lang, Facebook Reels na lang. Ang dami-dami, araw-araw, nakakainis na nga minsan eh. Araw-araw na lang, makikita nyo sa Facebook, sa TikTok, ang daming mga babae, ang daming mga babae, nagsasayaw halos hubot-hubad na. Makikita na ang kaluluwa. No. Why? For the views. I don't know why. Probably for the views, to earn money. I don't know. No? Kaya nagkakaroon tayo ng mga malisyosong pagtingin. Hindi lang pornographic websites. Kahit na nga sa mga reels, kahit nga sa mga short videos na to, ang dami-dami ng gumagawa na, it creates malicious things in our mind. Ang utak kasi natin, it process so many things eh. Diba? Parang CPU din yan ng computer. Diba? Kaya we have to be be careful about this. Okay? You have to be be careful. Okay? Now, punta tayo, panghuli. Let us affirm our children through positive expectations. Ano to? Nai-impluwensya ng anak natin base sa kung anong ugali, ano ang ugali natin sa kanila. Ano yung mga ipinapakita, ano yung mga reaction. If they do something, ano yung reaction natin sa kanila. No? Kung ang tingin mo sa anak mo ay siya ay tanga, bobo, hindi na kaya magbago, ganun din ang resulta niya. Kaya kanina, di ba, kwento ko sa inyo, dahil sinasabihan akong bobo, sinasabihan akong, ay hindi ka naman marunong kumanta, hindi ka naman marunong sumayaw. Ayan. O, ang dami, sinasabihan akong ganun, huwag ka nang sumali kasi hindi ka naman marunong. Hindi ka naman marunong sumayaw. Kaya ngayon, ako nahihiya. Kahit sa pagkanta, sa video, nahihiya pa rin. Hanggang ako ngayon, struggle ko pa rin yan. Ang tagal ko na sa mga trabaho ko, marami na ako nakakasama. Kapag video talagang ako ay tagapalakpak lamang. Yun. Kasi nga, andun pa rin yung aking problema sa sarili na hindi ako marunong eh. Kasi nga, yun yung na-internalize sa akin yung bata pa ako. Hindi ako marunong. Kaya hindi ako masyado sa mga stage play. Kasi nga, yun ang sinasabi palagi sa akin. Hindi lang yung parents ko, pati mismo teacher ko. Yun ang sinasabi, huwag ka nang sumali, hindi ka naman marunong, umupo ka lang dyan. Ayan, di ba? Merong discrimination nga na nangyayari. And it gives me that long-term impact in my life until now, no? Buti na nga lang nakakapagsalita ako in public with you, no? Sa ganitong pamamaraan, no? Don't focus sa kamalian ng bata o mga pagkukulang niya, no? But instead, envision what they can become o kaya sabihan mo ng mga positive expectations mo. Guys, eto lang. Huwag naman tayong mag-set ng mga expectation na mga imposible. No? Halimbawa na lang, ito. Anak mo, toddler, let us say, 3 years old, 4 years old, no? Or 5 years old. Expectation mo sa anak mo maging magaling sa English? Hindi yan yung kailangan ng anak mo. Itong problema, ang daming mga followers natin ganun. Minsan, nagagalit po sa akin. No? Kasi daw, mas gumaling yung anak nila na magsalita ng English. Guys, toddler, hindi kailangan ng toddler na maging magaling sa English. Oh, kahit sinong mga child development professionals dyan, sigurado akong mag-a-agree sa akin. 2 years old, 3, 4, 5 years old, hindi nila kailangan na maging English speaker. Kung ano yung language na ginagamit nyo sa bahay, o English yung gamit nyo, di ba English kayo? Pero kung kayo naman ay Tagalog, Bicolano, o Ilocano, ano pa, Bisaya, o Karaya, ano pa ba, Maranao, Maguindanawon, yun ang kailangan ng anak mo, mother tongue. Tapos ang kailangan ng toddler,
ay hindi pagsasalita ng English, kundi conversation, kailangan yung fine motor skills, kailangan yung cognitive development, aspect sa buhay niya, of decision making, problem solving, conversation, play, toys. Yun ang kailangan niya. Ang problema, dahil mataas yung expectation natin sa ating mga anak, binibigyan ng cellphone para daw matuto ng alphabets. Para daw mas advanced. O, dun tayo eh. Gusto natin advance. Para saan? Kailangan yun. Hindi naman kailangan ng bata yun. Pagpasok ng paaralan, pagdating ng kinder niya, gusto mo agad-agad yung anak mo dapat cream de la cream? Hindi mo kailangan yun. Huwag naman ganun. No? Huwag masyadong competitive. No? Hindi na naman kailangan yun. Sa totoo lang ako, to be honest with you guys, it's okay for me that my kids will not be honor roll or top-notchers in school. Ang mahalaga sa akin, dalawang bagay. Number one, self-confidence. Number two, people skills. No? Yun ang dalawang mahalagang skills kailangan ko sa aking mga anak. Okay lang kahit hindi ka maging top 1, top 2. Okay lang yun. No? Okay lang yun. Hindi naman kailangan yun eh. Pagdating mo, pag maghahanap pa ng trabaho, hindi naman kailangan, ikaw, top 2 ka ba? Top 1 ka ba? Okay, kukunin kita. Hindi. It's all about character. It's all about attitude. I've been hiring a lot of people for the last 20 years. Ang lagi kong hinahanap, character, attitude, people skills, self-confidence. Yun ang laging hinahanap eh. Diba? Kaya tayo, masyado tayong yung expectation natin, kailangan age appropriate. Oh, pagdating ng graders, 6 to, let's say, 6 to 10 years old, ano din yung expectation natin? Kung ano yung kakayanan ng bata. Kung ano yung kakayahan niya, yun dun tayo mag-level up ng expectations. No? Dapat measurable. Dapat smart yung ating expectations sa kanila. Okay? So guys, now let's go to our workshop application questions tayo. First question, if you have pen or paper, please write it down, no? Yung inyong mga sagot dito. Ano ang mga unique character? Okay? Ano yung mga unique character and abilities ng anak mo? Okay, lista mo. Ano yung mga unique character? Ano yung mga abilities na meron siya? Yan. Dito masusubukan kung kilala mo yung anak mo. Ano naman yung magiging diskarte mo ngayon para mabigyan mo ng affirmation ang anak mo? How will you affirm your kids right now? Okay? Pangatlong tanong, what will you stop doing para mas mag-improve ka when it comes to affirmation? Ano yung mga gusto mong itigil? At ano naman yung mga gusto mong simulan? Okay? So I'll give you 5 minutes. 5 minutes guys to answer these questions, and after that, we will go to open forum. Kung may mga tanong kayo, you can jot it down sa ating chat box. Okay? I'll give you 5 minutes.
Pwede na rin kayong mag-chat sa chat box kung may mga tanong kayo, mga insights. Pwede nyo pong i-share. So we still have, taas pa naman, mga 30 minutes pa lang before 9. So, ayun. Okay. Okay, sige. So yun, yun, sige. Baguhin ko lang yung ano ko. Yan, para kita tayo lahat. Alright. Okay, so, hoping that you have learned something sa ating ano na to, two topics, two principles that we have discussed tonight. So may shinare po dito na isa sa ating classmates, no? Si Ma'am Alj or Sir Alj. Actually mahaba to, no? Pero sabi lang niya, ang context dito is that okay naman yung mga bata nung lumipat sila sa UK, medyo may pagbabago na, medyo nahirapan silang pagdidisiplina. And even to the point pala, sir, no, na dumahanto kayo na ipapapulis daw po kayo ng anak nyo. Alam nyo, ito talaga ang problema sa mga Western countries. Okay? Sige, i-ano ko na lang to pero may ano. Yan. Ito talaga ang isa sa mga may problema sa mga Western countries, guys. When I went to Germany last year, napag-usapan din namin ito with my colleagues doon sa Germany office namin kasi andun yung headquarters kasi ng office namin. So, napag-usapan namin yung different context of child protection issues, child protection problems, nga. Ito, kasama na to yung discipline. Kasi nga, ang problema kasi ng mga Western countries, kagaya ng UK, is that mali yung kanilang pagkakaintindi sa tinatawag nating Convention on the Rights of the Children. Doon kasi, yung empowerment kasi nila, ang pagtuturo ng karapatan ng mga bata is that, ano siya, parang spoiling the children. Halimbawa, kapag napagalitan mo yung bata, agad-agad, parang naitanim sa isip nila, pwede nilang i-report yung kanilang mga magulang agad-agad. No? Not really understanding na yung bata ay meron din siyang katapat na responsibility over his or her rights. Yun ang problema. Kasi nga, sa tingin ko ho dito, na na-impluwensyahan siya either sa kanyang mga kaklase o kanyang mga tropa or mga peers o mga kaibigan. Lalo na ho kasi iba din talaga ang kultura sa mga Western countries. Nung napunta po ako sa Germany, na-expose din po ako sa community and children nila. At ibang-iba din, no? Kasi nga iba din kasi ang level of knowledge, empowerment, because syempre meron ding ano yan meron ding factor ang economic status, meron din yan. So, may problema nga talaga. Kaya po dito ang isang napaka-challenge dito is really to strategize how you're going to rebuild the intimate relationship. Kasi magiging mahirap po talaga ang pagdidisiplina. Kaya mahantong mo talaga kayo sa physical na pamamaraan sa bata. Kasi nga andun talaga yung challenge. Pero ako ang advice ko na lang po, personal advice, is that medyo kumalma lang muna. Kalma, and then
medyo tingnan nyo yung mga pamamaraan, papaano strategize. Use the principles. Ano yung strategy? Paano, saan tayo pwedeng mag-rebuild ulit for this relationship? Sa tingin ko, baka kailangang tingnan nyo ulit yung open communication. No? Open communication. Kasi nag-iba rin kasi ang kultura ng kanilang paligid eh. So sa malamang, baka kailangan mas more talasan pa natin yung pakikinig sa kanila. Yun, baka may gusto lang, kailangan silang i-express sa inyo na kailangan din nating pakinggan. Ayan. O, kasi nga, ang factor nito ay nagbago bigla eh. Biglang may pagbabago sa kanilang kultura na ngayon meron na silang exposure in that kind of culture. So yun. Kaya sabi ko lang, hindi lang ito magiging madali. No? Medyo challenging kasi you really have to find a strategy and all creative techniques kung paano ito maibalik. At ang suggestion ko po, tingnan nyo ulit yung open communication and then spend time. Spend time po kayo. Siguro pag-ipunan nyo, kung kinakailangan, mag-travel po kayo. Ang dami naman diyang mapupuntahan basta sa Europe. Kaya nga lang, no, kung gusto mo kasing pumunta sa ibang bansa sa Europa, pag UK ka, kailangan na yata ng visa. Kasi sa ibang EU members, passport lang naman eh. Pwede ka lang ng tagos kahit saan dyan eh. Pero I think UK kasi umalis sa EU group eh, kaya may ganun. Pero have the opportunity like travel. Travel kayo, spend time para dun nyo i-capture yung maging intentional lang kayo sa travel. Maybe go camping, ano pa bang ibang pwedeng activities dyan sa UK na pwede nyo magawa, no? Para magkaroon din ng another space and then make it intentional na maging memorable. Pag tayo nagbabiyahe, tsaka intentional tayo doon, wag umiwas tayo sa sa criticism, yung pinapagalitan sila, wag. Kasi yung intention natin doon is to rebuild relationship para ma-rebuild yung communication. So yun lang yung isang pwede kong i-suggest po siguro. Yan. Tapos sabi po ni Ma'am Che, no. Kagabi after nung webinar, sabi ko I'll try baka manibago. Yun nga po. Hindi naman kailangan biglaan. Medyo paunti-unti lang, no. Natural din naman po yun, no, na medyo magugulat yung anak natin. Ako din naman nakaranas din ako noon. Medyo nagulat yung anak ko. Ba, anong nakain ni dad? Yun. May ganung din, may mga gulatan moments. But you know what? Even if magulat sila, magiging masaya sila pag ganun. Sa simula lang, mas sa simula lang kasi medyo mahirap kasi hindi tayo sanay. Ako din, ganun din ako sa mga anak ko noon eh. Hindi kasi ako sanay, kasi sanay ako medyo patriarchal. Pero nung kalaunan, medyo na-practice nasanay na. So medyo hinahanap-hanap na rin. Hinahanap-hanap na rin ang hugging, kissing namin mga anak. Yun. Ganun din kami. Okay? Tama po kaya na napaka-spoiled na ng mga bata dito. Hindi naman po talaga spoiled. No? Ako sa tingin ko, hindi naman talaga spoiled. Iba lang kasi talaga ang pagkakaintindi nila sa children's rights. Kasi ang Europe, sila yung napakalakas nila sa advocacy on children's rights. Yun nga lang, ang isa lang sa reflection ko nga lang doon ay medyo hindi lang nagkaroon ng emphasis that a child has also a responsibility to also fulfill the rights of their parents. At ang rights at karapatan ng mga magulang is yung pangalagaan sila for their best interest. Yun lang ang doon eh. Ayun, sabi ni Ma'am, kailangan na Schengen visa. Kasi nga hindi na part ang UK sa EU. Kailangan na Schengen. Yun lang, sa akin, hindi naman talaga spoiled. May pagkakamali lang sa pagtuturo sa mga bata. Kaya kailangan lang yung, like example sa atin, sa culture lang natin. Sa atin din naman, kakaiba rin naman ang culture, meron naman tayong challenges din naman eh. No? Kaya yun, medyo kailangan lang talagang medyo mag-scale up tayo sa pamamaraan, no? Dahil nagkaroon tayo ng kakaibang culture because of the different environment na napuntahan din natin. Ayan. So sabi naman ni Ma'am or Sir, baka pwede po kayo i-invite speakers sa mga magulang
na mga batang tinuturuan ko ngayon. Volunteer po ako sa mga batang taga-Pierre sa Intramuros. Okay? 25 to 30 kids po ang mga batang ito. Okay. Problema, mas mahirap mga magulang. Okay. Kay Ma'am Mary Ann. Sige po. Tingnan ho natin, Mama. Actually, you can message me naman. Sige. Hanapin nyo na lang yung pangalan ko sa Facebook, no? Marami din kasi nag-iimbita din. Kasi po medyo gipit din ako sa schedule. Kasi ako po ay may trabaho din naman po ako. Nasa NGO din po ako, sa International NGO for Children. Ayun. Sige po, pag may pagkakataon po, pwede niyo po akong i-message. Hanapin niyo lang yung pangalan ko dun sa Facebook. I-PM niyo lang po ako. Hindi po kasi ako naglalagay ng message icon dun sa page kasi baka babahain. Babahain ng ang daming message di ko masagot, no? 'Yun. Sir, paano po i-handle ang toddler's behavior? Okay, my daughter is almost 3 years old. Okay na po siya pag dito sa loob ng house pero paglabas po super taray. Niya po like sa mga tita, lolo and lola po. Ang worst po sa cousin niya, madalas niyang naaaway. Sobrang nakaka-stress po kasi kapag may nagsasabi na maldita ang anak ko. Okay, sige po. Relate din po ako niyan, ma'am. Relate. Sa toddlers po kasi, mahalaga po talaga i-expose sila to social. At tingin ko po baka nagtatara yung bata kasi medyo kulang pa yung kanyang socialization. With that age po, ang recommendation ko palagi is that allow them to be exposed to other children. Yun lang, medyo bantayan lang, baka mang-away o kaya magtapo ng kasi nga hindi pa siya sanay to socialize. Pag nasa bahay po kayo, kasama kayo, parents, lolo, lola, tita, whoever is that, panayin nyo pong magkaroon ng conversation sa kanila. No? Ugaliin na yung conversation sa kanya is palagi. Kung maaari, medyo kayo po sa bahay, medyo reduce your exposure also to smartphone, to cell phones. Okay? Medyo i-reduce lang. Tayo mga magulang, mga matatanda sa bahay, reduce. Kasi minsan, ang bata, kaya hindi tayo nakakapag-converse sa kanila dahil busy din tayo sa kakapindot ng ating Facebook, ng ating, na busy din tayo sa kakapindot ng ating cellphone. No? Medyo bawasan kung hindi namang hindi kayang talagang i-eliminate. No? Siyempre, kailangan natin ng cellphone, kailangan din natin ng mga message. Ganun. But kung kailangan magbigay tayo ng mahabang oras na kausap siya at kalaro siya. No? Paglalaro sa kanya, wag po ninyong bigyan, no? Hanggat maaari, I always recommend, wag niyong bigyan ng cellphone. Wag yung pahawakin ng cellphone yung bata pag toddler. No? Lalo na if your purpose is to control the child para mawala yung tantrums, hindi. Hanggat maaari, zero gadgets yung mga ganyang edad. Kasi that is one of the reasons bakit kung na-expose din siya sa cellphone, mobile phones, ganun. Kasi nga, nababawasan yung kanyang pagkakataon na makapag-socialize. Mahalaga kasi ang socialization of that age. Yan kasi dapat ang skills, pinakaunang skills na matutunan ng bata. Kasi as the yung habang pag ginagawa niyo po yan, masasanay na ang bata to socialize with others. Kaya magkakaroon din siya ng empathy. Yan. Yun naman yung magiging resulta. Magkakaroon siya ng empathy ngayon. Kasi nga, nagkakaroon ng values transformation within at home. Kausap siya, kalaro siya. Yun, paano ba makipaglaro? Yun, pagkikipag-sharing ng kalaruan, yan. Hindi dapat ng babato. Ganun kasi yung anak kong bunso dati. Isa po yun din sa aming struggle noon. Nung maliit pa siya. 3 years old. Ganang edad din po. No? Pag nakahawak ng bagay, kapag nagagalit, tinatapon. Pati nga pagkain tinatapon, no? But ang ginawa po namin kasi naalala ko lang, ang ginagawa kasi namin dati, highly exposed yung bunso ko talaga sa gadget. Oo, highly exposed lalo kasi pandemic ng panahon na yun, kaming apat lang sa bahay. So highly exposed kaya nung nalaman namin ito, I think he was already 4 or 5 years old na. Sabi namin, kailangan nating magbago. Kami mismo mga magulang, kami parents na nagbago kami. So nag-cut talaga kami ng exposure nila to gadgets, to screen time.
So puro laro. Lahat ng klaseng laro, no? Laro, puro laro, tapos pakikipag-usap, conversation. 'Yun. And then nung nagkakaroon ng pagkakataon na pwede na silang mag face to face, pwede na makipaglaro sa ibang bata. Ayun, nag-i-start na siya makipaglaro. Yun nga lang, minsan kadalasan pa that time umuwi, umiiyak kasi may gusto siyang gawin na ayaw naman ng mga kaibigan niya. Ayun, na ang feeling na na-discriminate siya, na-isolate siya, kaya nakakahanap siya ng away. Pero sabi namin, sige lang, be patient lang. Hanggang ngayon, hanggang natutunan niya, ngayon, ang dami niya kaibigan. Oh, mayroon na siyang empathy. Oh, ngayon ay hindi na siya hindi na siya nakakahanap ng away. Hindi na siya nakakahanap ng ah tawag nito kasuntukan. So yun. So may empathy na yung anak ko dahil nga doon kailangan lang talagang i-cope up. So yun. Facebook po, yun. Hanapin niyo lang po itong pangalan ko na to na napaka scientific name. Yan po yung pangalan. Hanapin niyo na lang po sa Facebook. Tsaka pwede niyo po akong i-message naman po doon. Ayan. Okay? May mga tanong pa ba? May mga ano pa ba? Mga pahabol? Mga pahabol? Wala na? Wala na? Okay, ito pa. Big mistake ko yung pagpo-provide ng cellphone sa 10-year-old daughter ko. Currently experiencing silent treatment from her. Kasi nung binawi ko, di ko napipigil ang sarili ko, binasag ko yung cellphone. For so many times kasi di talaga madaan sa maayos na usapan. Medyo napuno lang. Okay, ako I understand po ma'am yung ano talaga ng emotions. Isa din po kasi bilang magulang, maliban sa pagiging provider, pagiging teacher, we also have to train ourselves to control our emotions. Isa ito sa mga mahalagang bagay na natutunan ko rin. Kasi ako din po medyo reactive din akong tatay. No? Napaka-reactive kong tatay sa aking mga anak. Kaya yung sabi ng daughter ko, sabi ng anak kong babae, annoying daw ako noon. Kaya ayaw niya akong marinig kasi annoying. Tama nga po. Guys, this is really one of the things na gusto kong susugan ang sinasabi ni ma'am about the use of cellphone. Ang lagi kong sinasuggest sa lahat, okay, for toddlers, kung maaari, zero exposure to cellphones. Kasi dati naman, nagawa naman natin ito dati, nung mga kapanahonan natin, wala namang cellphone eh. Di ba? Tayo nga noon, ang ano ba, laro, mga laruan. Di ba? Ako noon, kabataan ko noon, talagang, yun, ginagawa ko yung toy car ng kahoy, tsaka yung gulong, ano pa, ng tsinelas. O yun, yun ang mga laruan natin dati, di ba? O kaya lata. O nilalagyan ng ano yun, yung walis tingting tapos yung gulong tsinelas, yung ano, goma ng tsinelas, di ba? O nagagawa kasi natin yun eh. Ibig sabihin, pwedeng gawin ngayon, no? Na wala namang gadgets. Kasi yung gadgets ho talaga, ang laki ho talaga ng impact. Ang laki ng impact when it comes to behavior, aggressive, it creates aggressive behavior to children, no? It impacts the brain. Kasi kapag gumagamit, hindi lang toddlers, pati yung mga graders, even teenagers, kapag hindi mo moderated. Pag graders, pwede naman pero moderation. Kami sa mga anak ko ngayon, maximum of 2 hours, pero hindi naman araw-araw, no? Lalo na sila ngayon, more exposed sila ngayon sa books, no? I encourage them to read books because when they read books, a lot of things that are going on in their mind, basta kakapag-create sila ng creative thinking, problem solving, logical thinking pag nagbabasa ng libro. Kaya sa mga anak ko ngayon at their age, mas libro yung aking motivation sa kanila. Kaya ang dami nilang ano, when it comes to critical thinking, medyo mas critical yung mga anak ko. Mas nagiging ano sila, logical. When it comes to decision making, medyo logical. Kaya masaya akong nakikita yung ganilong improvement nila. Babalik ako doon. Sabi ko, moderate. Kasi nga, kapag gumagamit sila, paghahaba yung kanilang exposure sa cellphone, sa screen time, ang utak, nagre-release ito ng endorphins, mga hormones, na abnormal release. Ibig sabihin, mas marami yung release. Kasi nga, nagkakaroon ng stimulation. Kaya nai-stimulate sila. Habang naglalaro, ito, napansin ko to sa anak ko dati, kapag naglalaro siya dahil mataas yung kanyang stimulation, endorphin, pag ano, nagagalit, tinatapon ka agad kung anong bagay na nahahawakan, tapon ka agad. Kung anong nangyari, yun, remote control namin sa bahay, sirang-sira. O kahit ano, matapon, yun. Kasi nga, it creates a bad behavior
because of the abnormality ng mga hormones na nagre-release sa kanilang utak na hindi dapat abnormal. Merong release pero normal lang na releasing of this tawag nito, nakalimutan ko yung tawag ba sa endorphin, mga ganong mga hormones na abnormal yung release sa utak. Kaya nagkakaganon. Parang ano lang yan, kapareho lang yan ng release ng stimulation kapag kapag nagtitake ang isang tao ng unprohibited drugs like shabu. Kapareho lang, halos kapareho lang ng nangyayari sa utak. Kaya if syempre mga bata ngayon, lalo na pag graders, gumagamit rin ng cellphone, mga teenagers, make rules to moderate them and then educate them. Kailangan i-educate sila para matutunan nila. Oo. Kaya yun, pag may mga ganitong ang hirap pa niyan kapag na masyadong lulong sa mga gadgets, hindi sila marunong mag-express. No? Ang bilis nilang matamaan ng mga depression, anxiety, no? Mga insecurities. Kasi nga hindi sila nagkakaroon ng ganong skills to express themselves in proper venue, in proper way. Hindi sila nagkakaroon ng ganong pagkakataon. Kaya yun. Kaya ako, I really suggest to everybody, if not eliminate, reduce, no, the exposure. Yon. So yung sabi ni ma'am dito na yung internet po pwedeng lagyan ng schedule ng off. Yes, ginagawa namin yan, ma'am. Ginagawa rin namin yan. May scheduling lang sa internet, pinapatay po namin. Kaya natuwa rin ako na hindi natuloy ang pagbenta ng ng Sky Cable doon sa PLDT. Kasi yung at least yung cable andun pa. So pag walang internet, nakakapanood pa rin kami ng TV sa bahay. Yun. So trinay ko siya one time. Kaso tinanggal ko kasi nagalit yung anak kong panganay. Pero hindi niya alam na ako yung nag-off. Natakot ako na baka lalong lumayo yung loob. With this kasi ma'am, ito suggestion ko lang para hindi magkaroon ng misunderstanding. Create rules. Bukas pag-uusapan natin ito bukas how to teach obedience with respect. Okay, obedience and respect tayo. Pag-aaralan natin yung pag-develop o pag-create ng rules, no? Gumawa tayo dapat ng rules. At kapag gumagawa tayo ng rules, dapat merong leveling off or agreement. Mag-a-agree kayo dalawa. Kami ng anak ko, nag-a-agree kami. Okay, gawa tayo ng rules. 2 hours lang sa isang araw. At ito lang ng mga araw na to pwede. Tsaka may mga conditions. Okay, may mga lang. Pwedeng ganitong araw, basta't walang exams. Yun lang. 2 hours lang maximum. Bakit? Ini-explain ko kung bakit. Explanation of why is very, very important for them to understand. Bakit saan hinugot yung rules na yan? Ini-explain namin. Mahalaga ang 2 hours. Bakit? Kapag nasobrahan kayo niyan, ganito ang mangyayari sa inyo. At ayaw kong mangyari yan sa inyo. So yun, naintindihan naman nila. O kaya, medyo strict sila. Pag 2 hours na, anong oras ko na? Time na ba? Time mo na. Off na. Yun. Walang gulo. Walang away. No? Walang away, walang gulo. Minsan may tantrums, pero I always remind, hindi ko na kailangang sumigaw. Minsan nakakasigaw si Mrs. Siyempre, minsan stress. But natututunan, alanon ako, hindi ko na kailangang sumigaw. Alam niyo na yung rules. Hindi ko na kailangan ibalik pa kasi pinag-agreehan naman namin. So, lagi sinasabi ko, you know the drill. You know the rules. You know the drill. Tama na. Okay? Yun. Uubra po yan, ma'am. Uubra naman po yan. Kasi 15 years old, makakaintindi na yan. So, kailangan nyo lang level off. Yung kalmado lang na pag-uusap, level off tayo kasi ito magiging problema. Kailangan nating harapin ito. And kailangan, hindi ka dapat magiging, sabihin na natin, mag-worry ako dahil pagdating ng panahon, magiging problema ito. So, ngayon pa lang, i-address na natin. Okay? So, ito yung mga dahilan. Yan. Yan yung yun nga, you have to set na malinaw na mga patakaran. Isa ito, paggamit ng internet, paggamit ng cellphone. Sa mga anak ko, pati pagmumura, yun, isa na yan sa mga rin. Same kay Ma'am Che, pero as of now,
Pinanindigan ko talaga na di ko siya paggagamitin ng phone. Di bali magalit siya sa akin ngayon kaysa naman maging problema. Hirap lang on my part kasi silent treatment. Di ako kinikibo. Yeah, yun nga ma'am eh. Wag mo lang like panindigan. Mag-usap kayo. I-explain mo po sa kanya. Ano yung intention? Ano yung reason? When we do something, when we set rules, we have to explain it further. Deep explanation is important. Kasi yung mga anak naman natin, ano naman yan, susunod yan kapag naiintindihan nila. No? Kapag naiintindihan, susunod yan. Ako, experience natin yan. Ako, experience ko rin yan kahit nung kabataan days ko pa. Na-experience ko rin yan. Ini-explain din ng nanay ko lahat-lahat sa akin. At ako naman sumusunod. At true enough, ako hindi naman ako nagsisi. Kasi in-explain sa akin, ako naman naging maayos naman. Of course, hindi naman perfecto lahat. But naging okay naman. No? I-explain lang natin, lalo na itong cellphone na to, talagang ano to eh. It's really, it can make or break talaga the life of any people. If, kahit na hindi man bata, kahit matatanda, ma'am. Oh, may mga nagagalit pang ang tatay sa akin eh. Pag mga content ko ng mga cellphone, nagagalit kasi nag-aaway daw silang mag-asawa. Oo, kasi nga si tatay pala ay addict din pala sa Mobile Legends. Ewan ko may ML pa ba ngayon? Hindi ko alam. Hindi naman ako masyadong hindi ako naglalaro ng mobile games. So, tinigil ko na 'yan. Matagal na panahon na. Hindi na ako naglalaro ng online games. Iniiwasan ko kasi po ako, medyo na-addict din ako noon nung college days. Pero nung nag-working na ako, so inano ko na 'yan. Counter-Strike lang ang pinakahuli kong inilaro so far. Counter-Strike lang naman. Okay? So, yon. Okay, guys. So, wala na ba? Okay, sige. So, guys, thank you so much. Hanggang dito lang muna tayo. At bukas, last day natin bukas. Very exciting because there will be the number 7 is all about teaching and training. So, medyo mahaba-haba kunti ang teaching and training kasi medyo detalyado. Pag-usapan natin bukas about setting rules. Kailangan bang paluin? Paano ba magbigay ng consequences? Ayan, bukas yan ang pag-uusapan natin. Exciting to. And then, the last one is the entrust. How important is the entrust? Yun. Sana mas maraming umattend bukas. No, sana. Okay. So guys, thank you so much and God bless everyone.